Kaibigan, welcome back. Narito ako sa ibabaw ng aming bubong at papakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko dito. Yan. Kung makikita ninyo, dito ako sa tuktok nung nagka-eclipse. Dito ako nakaupo din. Dito ko nilagay yung camera. Yan. Tapos nandun kami sa medyo baba ni Bunso ni. Oh, bakit? Bakit nasa ibabaw ka na naman ng bubong? Malakay. Huwag kang malalaglag. Alam niyo mga kaibigan, dito, sandali. Kailangan natin yan. Kailangan ng mga bahay yan. Ito ang nagbibigay ng fresh air at nagtatanggal ng kailangan ng labas-masok na hangin, fresh na hangin na pumasok at yung lumang hangin lumabas dito. Kailangan niya sa bahay para mapanatiling maayos ang inyong attic. Isa pa, ito'y all year round. Ibig sabihin kahit winter, kahit may bagyo, naandyan yan, patuloy na nagsisilbi na magbigay ng sariwang hangin at maglabas ng lumang hangin. Narito tayo ngayon dahil alam niyo na papalapit na ang winter sa amin. Nagkakaroon na kami ng snow, mga nakaraan, natutunaw din. Normal lang yun. Ito yung mga hindi mo kailangang skip. I know na sa mga ibang mga bahay, particularly matataas na mga bahay na walang punok sa kapaligiran o wala masyadong bagyo, walang access ang mga wildlife na makaakyat sa ibabaw, may mga iba talaga na ganun ang kaso na hindi na nila kailangang i-worry yun ang bubong. Pero magandang kaugalian na laging alalahanin yun 2 beses at least sa isang taon, during the spring and fall. Spring and fall. Dahil once na pumatak ng yellow dito, ng snow, wala nang access dito unless may talagang problema tulad ng nabutas yung bubong o bumagsak yung sanga at nabutas nga yung bubong, yung nagka-damage, na kailangan ng professional na gagawa nito. At make sure na yung professional na yon, na roofer, kung naman ay tawag nyo sa kanila, make sure na they are insured, they're licensed, diba? At yon, licensed, insured, certified, just insured, hindi importante. At dahil kung ano man ang mangyari sa kanila, bumagsak sila sa property ninyo, malaglag sila sa bubong ninyo, o ano man, matalapid o ano, at they're there to do business, to do some work. Napakalaking problema niyan kasi kayo sasagot sa kanyang mga medical na expenses. At not only that, they can even sue you for other damages. Maybe pain and suffering, which is America's very good at that. Kaya huwag kayo basta magka-hire kahit kaibigan, kasi hindi nyo alam, next thing you know pinapagpagamot sila ng napakalaking halaga at napakatagal na panahon. Kaya that's the key, license and insured. Look at them, look at it, double check that. Don't just look at it, check it kung legit. Ba't tayo napunta doon? Ito nga, nandito ako para siguraduhin na walang mga kinalkal ang mga raccoon, kasi ito yung panahon na ang raccoon ay nagbubutas, nagkakalkal para magka-access dito sa aming shingles sa lahat ng kabahayan. And since nandito ako, dahil mga kaibigan ko yung mga kapitbahay, I do check their shingles at kung ano yung kaya ng mata ko makita. At may mga halimbawa, may mga pangyayari na tinatawagan ko sila, hey, you know what, meron kang isang missing shingles doon, double check that. At they do the same sa akin. Nakita nyo sa likod ko yung second floor niya, din office sila ng kapitbahay namin. He's a good guy. There's one time na sabi niya sa akin na merong tinawagan niya ako, pinicturean niya, tapos sila niya sa akin. Hindi ko mawari kasi nagka-focus na sa screen niya yung bintana. Tapos
Pero alam ko something's up. So chinek ko, at sure enough, dalawang shingles ang missing. So I went up then, kasi I could see it from the mula dun sa kalsada eh. So, kumuha ko ng mga spare. Yung mga kailangan niyo mga kaibigan, kung homeowner kayo, spare shingles. Makikita nyo sa Home Depot, Rona, or kung nasa US kayo, alam niyo naman yung mga ibang mga hardware stores doon, di ba? Even Home Depot din. Tapos Menards, at make sure na meron kayong at least isang bundle. Alam ko may kamahalan yun, isang bundle na it would cost you, I don't know, nearly $50 na yata, depende sa style. Don't be too concerned about kung wala kayong makitang kakulay o kahugis. Kakulay, as close as possible, that's fine. Kasi itong totoo kaibigan, once na nasa baba ka na, makita, they don't care, they don't even notice it. Ito yung mga sinasabi ko rin sa mga kababayan ko na madalas maglinis ng sasakyan tuwing winter. Binigyan ko sila ng halimbawa nun. Kung gagamit kayo ng yung manual na yung may nozzle, di ba? Maghuhulog kayo ng barya. Just spray the underneath, sa ilalim, the best that you can. Kasi padiretso yun eh. Padiretso yung nozzle. So hindi nyo talaga makukuha yung kanuknukan kasi kailangan pataas. Pag pataas di ba yung ground mape-prevent na yon ng may taas nyo sa ground. Pero sa mga fenders, sa mga singit-singit, kung saan natin lapsik yung mga snow, doon nyo, yung mga natunaw na mga tubig slush snow, doon nyo tirahin ng mabuti. Pagkatapos nun, a quick sa body maybe, siguro nga dahil naintindihan ko mga bago yung mga kotse, mga bagong owner, naintindihan ko, pero in reality, lalo na yung mga used, nobody really cares. Pagdating even mga makabago ngayon na sakyan, lahat pare-pareho, lalo na after the storm. Pero importante nga yun ay wash niyo, lalo pat hindi kayo nagpa rust proofing. Magpa rust proofing kayo, kailangan yun kung gusto nyo i-keep yung sakyan ninyo. Kung hindi, if it's kung naka-lease lang yun, or you just don't, you get rid of it in the next 2 years, 3 years, or 5 years, then save your couple $100. Kaya, pero kung katulad ko kayo na nagkikare sa sakyan, kahit luma na, do the right thing. Nandito kayo sa Canada, at lalo na sa mga totoong may winter, brutal winter, ay siguro din nyo mag-rust proofing kayo. Kaya okay, lost focus na naman ako, so ito, make sure na yung alulod, di ba, sa ating yung alulod is tagiliran ng bahay, make sure na wala na yung dahon. At binlow ko na nga yun nung kahapon. Hindi na ako nag-video kasi talagang I'm all over the place At kulang pa nga ito nga, ba't nag-video pa ako. At make sure na wala kang ngat-ngat. Minsan kailangan yung isa-isa talaga, every step check, kasi minsan malilingat kayo kung saan nila ginagawang latrine, kung saan nila ginagawang banyo ito. Ginagawa na ng mga banyo ito ng mga raccoon na hang-hangout sila dito, ay in-scoop ko na yung dumi nila at nilagay ko na sa bag, nilagay ko na sa garbage day ngayon, kaya pampipick up na yun. At yun ang isa sa mga problema dito sa akin, pero hindi malala kasi I'm always on top of things here. Kaya making sure na bago pa lumala ay yun ang kailangan na actionan nyo na kagad. May prevention ako para hindi sila makaakit dito sa bubong, pero yung way ko ayokong dumihan yung akyatan nila, kasi akyatan nila dito bakod, hindi talaga sa puno. Although may access yung mga squirrel dito sa puno, yung bakod talaga dito kalapit ng garahe, doon sila naakyat. Now, ang trick ko nun, lagyan ko ng not Vaseline, yung grease, any auto grease, bahid lang. Ayaw nila yon kasi despite ano man ang pagkakakilala nyo sa mga raccoon, nagkakalkal ng basura sa basurahan, nagbubukas,
malinis sila sa kamay at mailang beses lang makikita na naglilinis sila ng kamay nila, naghuhugas ng kamay nila sa mga still water, sa mga tubig na nakalagay lang diyan. Naghuhugas sila. They wanna keep their hands clean. Ngayon, yung grease, big no-no sa kanila. Pag namin nila, they will turn around. Ayoko lang talagang lagyan yung bakod para mapibread silang umakyat. Dahil once na umulan, baka kumalat yun. At I have this ayokong hawa. We'll see, tingnan natin. Pero sa ngayon, sabi ko nga, paminsan-minsan naglalagay ako dito ng ammonia sa atin. At I don't like that. Pero ang ammonia hindi nagtatagal. Hanggat sinusundan ko ito at pina-follow up ko ito, yung maintenance ang importante. At we will deal with that next year kung paano ko sila hindi mapacket dito. Pero sa ngayon, I'm happy at walang diferensya dito. Look at that. Keeps doing, keeps turning. Okay, pakita ko na sa inyo and then magpapaalam na ako dahil ito ay 11 minutes na lang. I try na walang cut, pero maaaring magkaroon nito dahil minsan may mga let's go. Okay. Nakikita ninyo, ito yung kabilang bahagi. Bungalow itong okay. Nakikita nyo yan, ito yung garahe. Yan yung garahe namin. At nandiyan yung dati mga laruan ng mga bata. At ito naman yung harap. At ito yung bato na ilang taon nang nandito. Sa Pilipinas kasi naglalagay ako ng bato sa bubungan namin. At ewan ko kung bakit. Ito dala ko na yung habit na yun, kaya lagi ako may bato. Nakikita ng mga bata yan pinababayaan na rin nila. Nakikita nyo yun yung harapan kung saan madalas nyo ako makita rin ito ang aming maliit na garden kung titingnan ninyo, di ba? Kita nyo? Maliit na garden namin. Ayan, napakaganda niyan kapag summer. Balikan ninyo yung napakapunong-puno ng bulaklak. Pero ngayon, tingnan nyo, kukunti na. Ang liit-liit lang yan, no? Kaya hindi sa size yun At ito mga pinakamaraming bulaklak at halaman sa buong neighborhood namin. Kaya hindi yun sa size. It's how you nasa gardener yon. Yeah. At ito yung kanto na yan. Yan. Oh, ito yung sa nakaraang video, sa mga ilang last summer yata yon, di ba? O last year. Ito yung inayos ko. May video ko nun, hanapin nilang shingles, type shingles. Kaya sabi ko sa inyo, iba ang kulay. Pag nasa baba na kayo, it doesn't matter. Nobody really notice. Nobody really cares. Diba? Ito yung mga posibleng mapalitan ko yan. Pero so far, okay naman sila. Pero ito yung nasa radar ko na yan. At ito, importante dito, mga kaibigan, kung ang bahay ninyo ay wala pang screen, wala pang mesh, ilagyan nyo na ng mesh. Kasi hindi nyo gustong pumasok yun ng mga maliit na hayop. Protected yan. Kaya that's squirrel at chipmunk, mas maliit ang chipmunk ay yun ang problema. Yun ang talagang papasok yan. Kaya yun ang poprotektahan ninyo. Alright? Kung nakikita ninyo, may bahid na itim. Nakikita niyo yung bahid na itim na yan, yung discolorate, yung color niya may darker. That means may dagana ng galing na rin dyan. Kasi sabi nila, yung daga naglilibin ng parang ganyang kulay kapag madalas silang balikan. Pero kaibigan, yung attic namin walang daga at so far okay. Now yung size na yan, that's an inch mesh.
Yung laki niyan, I would say an inch. Yeah. Kasi dyan talaga yung mga maliit daga. Pero wala kaming daga sa taas. Ang mga bahay dito may mga daga at normal lang yun. Pero yung marami ay wala kami dito. At ang pinakang-iingatan namin ito yung tinatawag na rat, yung parang dagang bukid. At yun ang kalaban ninyo, yun ang malaki. Minsan malaki pa yung sa kuting or sa pusa, kasi laki ng pusa yun, di ba? Lalo na dito sa North America. Yun ang iingatan ninyo, kaya make sure na laging yung ano ninyo, yung inyong gamit, yung inyong mga lugar ay tightly sealed sa mga ganon. At ang mga basura laging nakasarado, di ba? At malayo sa mga bukas ng mga pintuan, bintana, di ba? Baka malingat pumasok din habang bukas ang pintuan. Kaya keep your door closed all the time. Isa pa, yung hindi apply sa iba yon, pero kung yung screen mesh, yung double door, yung may tawag sa atin may screen door, di ba, sa Pilipinas, maganda ring idea yon. Alright, naulan na ngayon. At dito tayo sa install ni Rod na napakaganda at malaking bagay sa amin na awning. Ito yon, ibabaw niyan. Nandiyan ako, nakatindig ako diyan at binilo ko yung mga dahon. At sabi niya suportado ako nito. Ingat pa rin ako. May stagnant water dito, dapat pababain papunta doon kasi nandun lang yung alulod kaya baka magkapaglagay dito ng isang alulod pa. Kung nakikita nyo yung tubig, ito walang itong bota ko, itong Mac boot ko ay maganda yung traction naman niya, pero kailangan pa rin mag-ingat dahil bago itong bubong na to at hindi ako pamilyar. Kailangan mo ng leaf blower para ma-blow yan yung mga leaves na nakatuck-in dyan. Below ko na. Nakikinig na ba yung patak ng ulan? Bababa na rin ako. Kaibigan, ang fire table na yan ang isa sa mga gagawin kong tambayan, dahil Pilipino tayo, yung word na yun nakadikit sa atin, pero masama yung salitang yun, no? Kaya pwede nating gawin sa positibong paraan. Diyan tayo magkikita, mag-uusap habang nagsisilab ako ng kahoy. Magandang yan, kahit sa gitna ng winter, kahit minus double digit dito. Siya nga pala, dito sa lugar namin sa Kalakhan, Toronto, pumapalo rin kami ng minus 40 plus. Kaya doon sa mga nagsasabi na parang Vancouver lang to, please mag-isip-isip muna kayo. Don't make that mistake. Don't make that mistake. We get minus 40 here too. Alright? Okay? Alright. Hanggang dito na lang. Di pa ako marunong mag-ikot-ikot Hanggang dito lang, kaibigan. At sadyang mahaba na naman to, 20 minuto. Bala kong 10 minutes lang to the most. Kaibigan, huwag hihinto at laging positibo kahit hindi ayon sa ang buhay sa atin, kahit umuulan. Sabi nga ng isang kanta, umaaraw, umuulan. Kaibigan, hanggang sa muli. Padayon.